Nakapunta ka na ba sa Antipolo? Baka nadaanan mo na yung paakyat na kalsada papuntang Blue Mountain. Noong panahon na iyon, nagtitraining ako para sa isang marathon. Nakatira pa kami sa Antipolo at nakasanayan ko na mag-jogging tuwing madaling araw, mga alas 4. Tuwing Sabado at Linggo, para onti lang ang tao sa labas at maayos yung takbo ko paakyat. Isang araw, bago mag-weekend, nagkita kami ng tropa ko. Napunta sa usapan yung training ko, saan ako tumatakbo at anong oras ako nagsisimula. Ang sabi ko sa tropa ko, alas 4. Pa Blue Mountain, mula sa bahay hanggang sa McDonald's katabi ng Fatima College. Bigla siyang natahimik. Tapos sinabi niya, ingat ka parate. May bali-balita sa atin, may aswang daw na gumagala. Tumawa lang ako. Hindi ako madaling matako sa mga ganyan. Hindi rin ako naniniwala sa mga sabi-sabi. Pero pagtapos namin magkita ng tropa ko, umuwi ako. Nadala-dala sa isip yung salitang aswang. Pagdating ng Sabado, 3:45 AM, gising na ako. Uminom ako ng konting kape, nag-stretching, nagsuot ng sapatos at sinuot ko yung headlamp ko. Pagbukas ko ng gate, tahimik ang kalsada. Malamig, madilim, walang katao-tao. Napatingala ako sa mga puno. Saglit ako nagdasal. Tapos, nagsimula na akong tumakbo. Sa first kilometer ko, okay pa lahat. Hingal pero normal. Masaya. Ilang aso lang sa malayo ang tumatahol. Pagdating ng 2.5 kilometers mula sa bahay, bago yung arko sa lugar namin, may parte ng kalsada na sobrang masukal. Matataas na talahib sa gilid ng kalsada, magkakatabing puno. Maraming tuyong dahon sa lupa at halos walang ilaw. Ginamit ko ng maigi yung headlamp ko. Iniskan ko yung paligid, lalo na yung mga puno sa gilid-gilid. Pag angat ng tingin ko sa isang mataas na puno, doon ko siya nakita. Sa taas, may nakamasid. Isang pares ng pulang mata na parang kayang sakupin yung buong puno. Sobrang itim na paligid niya. Parang malaking anino lang, pero yung mga matang maliwanag na pula. Hindi normal. Hindi pangkaraniwang hayop. Parang napakalaking paniki. Pero masyadong tahimik. Masyadong matalas tumingin at yung tingin niya diretso sa akin. Tumatayo yung balahibo ko. Parang isang hakbang na lang. Hahablutin niya na ako mula sa kinatatayuan ko. Hindi na ako nagdalawang isip. Binilisan ko ang takbo ko papunta sa arko kung saan may toda at mga ilaw. Habang tumatakbo, ramdam ko pa rin na nakatitig siya sa likod ko, pero hindi na ako lumingon. Pagdating ng arko, may iilang tricycle at kaunting tao, kaunting ilaw. Huminto ako saglit, hingal na hingal. Nag-iisip kung uuwi na ba ako or itutuloy ko pa ang training ko. Pero napaisip ako kung uuwi ako agad, babalikan ko yung masukal na lugar na yun. Kaya ang ginawa ko na lang, tumigil, nagdasal ulit. Tapos sinabi ko sa sarili ko na diretso na to, tatapusin ko na lang mag-training. Mga 3 kilometers mula sa bahay, papaliko na ako sa daan, papuntang Blue Mountain. Sa una, parang normal lang ulit. Talahib, matarik na kalsada, tunog ng hangin at yabag ko. Pinipilit kong kalimutan yung pulang mata na nasa puno. Sinasabi ko sa sarili ko, hayop lang yun, imahinasyon lang. Siguro antok lang talaga ako, masyado pa kasing maaga. Pero habang paakyat, may napapansin akong kakaiba. Habang tumatakbo ako mag-isa, biglang nag-iba yung tunog ng mga yabag na tak 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 lang, parang naging tak tak. Parang may 4 na paa na tumatakbo sa likod ko. Ako lang ang tao sa kalsada, wala akong kasabay, wala akong nakikitang ilaw sa likod. Kapag bumabagal ako onte, bumabagal din yung tunog. Kapag binilisan ko, sumasabay din siya sa bilis. Para bang may humahabol pero ayaw magpakita.
Para bang may nakasunod na hindi na ako lumilingon. Ayun nang makita kung ano yun. Isa na lang na nasa isip ko. Gusto ko na lang makarating sa McDo sa taas. So ako, binuwas ko na lahat ng lakas ko. Hingal, kabog ng dibdib, sapatos na kumakaskas sa kalsada at yung tunog ng yabag na hindi sa akin. At sa wakas, nakyat ko din ng tuktok kung nasa ng McDonald's. Simula nun, hindi na ako nagja-jogging ng 4 AM papuntang Blue Mountain. At tuwing nagtitraining ako sa Antipolo, lalo na sa paakyat na kalsada, naaalala ko pa rin ang mga experience ko. Hindi lahat ng yabag sa likod may kasamang katawan at hindi lahat ng nagbabantay sa'yo sa dilim ay tao.